Alam niyo po, ito pong usapin ng panay palusot na lang po itong mga Marcos followers, eh, no? Sabi po rito, hindi po kasi madidinay, kahapon diniscuss natin, yun kagabi, no? Diniscuss po natin na si BBM po ang pinakamabilis na magdagdag ng utang ng Pilipinas. Walang proyektong malalaki, no? Lahat po yan continuation lang ng proyekto. Bukod po dyan, ito po, pagsabay na po natin to para isahan na lang. Ito pong sinabi rin po ni na nagbabalik kasi nawawala daw to, sabi nila eh. Nag, ah, nag Nagkaroon na po ng maraming usapin tungkol po sa pagkawala nito ni Ted Pailon. Ito po ang sinabi ni Ted Pailon. 1.2 trillion ang budget deficit. May kaugnayan kasi yan dito sa pangungutang eh. Okay. Ibig pong sabihin ng 1.2 trillion budget deficit, para po madaling maunawaan, tayo po, pag sinabi pong deficit, yung budget po natin, mas malaki po ang ating budget kaysa sa kinikita natin. Parang kung kayo po, yung kinikita nyo sa pamilya, mas malaki po yung gastos, mababaon talaga tayo sa utang. O ngayon po, baka sabihin nyo naman, uutangin lang ba lahat yan? Hindi naman po. No? Ang pagkukunan po ng ipampupuno sa budget deficit, kaya si Marcos po, wala po tayo asahan dyan, panay budget deficit po yan. Ano po ang ipampupuno sa budget deficit? Kaya po palubog tayo eh. O, yung iba pong pagkikitaan, magbebenta tayo ng ari-arian, kaya po nakahilera na yung mga ibebenta nating ari-arian, magpa-privatize tayo ng mga pag-aari ng gobyerno, no? At saka uutang tayo. Bumalik na po tayo sa dati, nung panahon po ng tatay nito, at immediately after ng tatay nito, lubog na lubog yung ekonomiya ng bansa. Panahon po ni tatay ni Marcos, yung later part, palubog na po ang Pilipinas. Eh. Lubog na talaga tayo sa utang, lubog na. Wala na pong gustong magpautang sa atin, kaya nga po pumapasok na yung IMF. Yan po ang nakakatakot, no? Real talk po yan. Tuwing papasok po ang IMF, delikado po yung bansa na yan. Bakit? Kasi po, tinitiyak po ng IMF na makakabayad pa tayo ng utang kaya sila pumapasok. Narinig nyo ba yung IMF na pinag-uusapan natin nung 6 na taon ni Duterte? Wala po. Wala pong pinag-uusapang IMF nun. Ibig sabihin, hindi po papasok yung IMF kung sa tingin po ng mga IMF World Bank, ay wala pong ay kaya pa po ng bansa. Real talk po, sangkatutak po, kaya po tayo may build. No? Dahil ang dami pong pumapasok dito na foreign capital. Yan po yan. Yung po sinasabi nyong maraming inutang, yung mga lahat ng presidente, tama po yan. Ang pangungutang po ay kapital po yan. Lalo na kung ang pinag-uutangan mo may balik. No? Halimbawa po, saan po ginamit ni Duterte yung mga pinag-utangan? Build. At saka po sa pandemya. Sa pandemya po, kapit sa patalim tayo. Bagsak po lahat ng ekonomiya ng buong mundo. Swerte natin si Duterte ang ating presidente. Malaki ang tiwala sa kanya ng buong mundo. Wala tayong problema sa utang. Hindi po tayo nagtinda. Wala pong malawakan na pagbebenta ng ginto. Pero pag nagbenta ba tayo ng ginto nun, justified? Opo, pandemya. Pero hindi natin ginawa yan. Yan po talaga, yan sinasabi nito ni kung sino man to, hindi ko nabasa. Totoo yan. Tataasan ng tax, mangungutang, benta ng mga assets. Tapos pumasok na po yung IMF, nagsasalita ni IMF,
Patay na tayo riyan. Yan na po ang simula ng lahat. Miski po yung mga creditors, magdududa na rin sa ating kakayahan. No, magdududa na rin po 'yan. Okay. 1.2 trillion ang budget deficit natin ngayon taon ayon dito sa diskusyon ni Ted Filon. Researcher ko rin 'yan. Yung mga 'yan ang gamit nila sa atin, no. Sila magre-research, tayo magdi-discuss kung ano mga kahulugan ng mga deficit na 'yan. So kung deficit po ay 1.2 trillion, saan tayo uutang niyan? Anong ibebenta natin? Kaya po pagkatapos po ni Marcos, wala na po tayong asset. Naibenta na. Ang problema ito no? Ito po ang problema. Gusto nyo maging confidential fund, ilantad kung saan ginagastos ni BP Sara. Ito po hindi po confidential to. Hindi po to confidential. No? Nagbenta kayo ng ginto. Simple lang ang tanong, saan napunta yung pinagbentahan? Hindi po yan confidential fund. Dapat po malantad kung saan nyo dinala yan. Kumuha kayo, 90 billion yung original, hindi na nakatiis yung Supreme Court, pinatigil na yung paglilipat ng all of you in your dreams. Anong all of you in your dreams? Aida, makinig ka. Kasama ka rito. Super yaman ka ba, Aida? Pag naghirap tayong Pilipinas, kasama ka sa maghihirap. May nalalaman ka pang in your dreams, ha? Hindi lang kaming mga Duterte ang maghihirap. Kasama kayong mga sumusuporta rito sa Pangulo na to. Pag wala na maibebenta, pahirapan na po yan. Yan, alam niyo po, paulit-ulit tayo rito. Walang bansang yumaman dahil sa ayuda. Pakatandaan yan. Chang Kabuto, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Wala pong bansang yumaman dahil sa ayuda. Kung yung mga ginagastos natin pang ayuda, nagpatayo tayo, mas malaki pa po. Yung 500 billion na ginastos natin sa ayuda, nakapagtayo na po tayo ng Mindanao Railways. Wala pa pong 500 billion yan. Tapos na yan. Pero ang dami pong magkakatrabaho dyan sa Mindanao Railways na yan. Habang ginagawa pa lang yan, ilan ng trabahador yung ano yan. Sa ayuda po, pag binigyan kayo na ayuda, magkano ba bigayan sa ayuda? 5,000? May magkakaroon po ba ng trabaho pag binigyan ako ng 5,000? Mag-hire po ba ako ng tao? Kung yan po, ginawa po ninyo Mindanao Railways, may budget na po ang buong Mindanao Railways. Sobra-sobra pa yung isang taon natin sa ayuda. Pero ang dami pong mai-empleyo nun. Ang dami pong magiging trabahador habang ginagawa pa lang yan. Pag nagkaroon na po ng Mindanao Railways, pag tumatakbo na yan, marami pa rin trabahador. Yun po ang sinasabi natin na paggastos, pamumuhunan na mayroon pong silbi. No? Hindi katulad ng ayuda. Wala pong yayaman talaga dyan. 2 araw, ubos na yan. Alam niyo po, kaya pumapasok po yung IMF. Dati po, kolehiyo po ako noon. Meron pong tinatawag na letter of intent. Bago tayo pautangin, may letter of intent muna tayo sa IMF. Paano nyo babayaran yung inuutang ninyo? Ayan po, iisa-isay natin. Hindi po nangyari nung panahon ni Digong yan. Umutang tayo, mataas yung credit score natin, pautangin tayo. Ngayon, wala pa tayong ganun, letter of intent. Pero pag naubos po asset natin at walang lagi po tayong deficit, malamang papunta po tayo ron. Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan natin papunta kay Tatay Digong. Sama-sama yan. Hindi lang naman po si Tatay Digong nagpaunlad sa Pilipinas. Bumabangon po tayo mula po sa pagbagsak dito po sa mga Marcos, magkasunod na Marcos at Cory Aquino. Bagsak na bagsak tayo. Kay Ramos, paakyat na uli. Hanggang ang rurok ng pag-akyat natin kay Tatay Digong na.
Ayan, pabagsak na naman uli. Mauubos talaga tayo dyan. 1 point, magkano na nga sinabi ni, ni Ted Filon? Researcher ko itong mga to, si Ted. 1.2 trillion ang budget deficit. Yan po ang hahabulin natin. Ngayon, sa susunod na taon, budget deficit na naman. Bigay lang ng bigay. Ayuda lang ng ayuda. Tignan nyo po si Dan Fernandez kung paano mangampanya. Mayroon po akong dalang pera. Pucha, wala nang excuse me po. Wala nang pinangako eh. May dala akong pera rito. Hindi kayo uuwing luhaan. Pag uwi nyo, may pera kayo. Pucha, ngayon lang po ako nakakita na ganyang kagarapal na kampanya. Mamimigay ng pera sa kampanya. Pag nanalo po kami, triple na ang papamigay namin. Harap-harapan na po.